tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY, ganap na alas 5 na po ng o alas 5:03 na po na umaga, oras sa atin ng BFP, Bangsamoro Federalist Party, number 4 sa Balota. RMN. Unang-una sa lahat, headlines. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero 1 pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa ponggang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Miyerkules. 5 na po sa buwan ng August 2026 mga kasama. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid mo ng mga balitang nakalap ng niyo po radyoman sa nakalipas na 24 oras. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami pong mga balita. Ating partner this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castellon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Traffic enforcer sa Midsayap, sugatan matapos mabaril kahapon. Una sa lahat, headlines. Barangay Chairman ng Kadayangan, SGA, sugatan din matapos na mabaril kagabi sa Barangay Kapinpilan. Una sa lahat, headlines. Viral na threat sa mga paaralan sa Midsaya, fake news ayon na sa mga otoridad. Una sa lahat, headlines. Isang lalaki naman biktima ng pamamaril sa Talitay sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Lalaki naman arestado matapos na mahuli sa Comelec checkpoint sa bayan po ng Parang. Una sa lahat, headlines. Karamihan sa mga karahasan sa farm hindi umano election related ayon sa Malacanang. Una sa lahat, headlines. Comelec 95% ng handa para sa first parliamentary election sa BARM. Una sa lahat, headlines. Bangsamoro Federalist Party,
kusang nagtanggal ng mga tarpaulin na nakalagay sa mga pampublikong lugar kagabi dito sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Oplan Baklas naman isasagawa ng COMELEC dito sa BARM. Una sa lahat, headlines. Reward inialok ng Midsayap LGU sa makapagtuturo sa suspect na bumaril sa TMU na kuwang-kuwa sa CCTV camera. Una sa lahat, headlines. Samantala, motorista humingi ng tulong sa publiko matapos nakawin ng kanyang single motorcycle. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, BP Sara hinimok ang House Prosecutor ng harapin. Naharapin ang paglilitis pagkatapos ng kanyang overseas trip. Una sa lahat, headlines. Ilang flights kansilado at na-divert dahil sa masamang lagay ng panahon ayon pa sa KAAP. Una sa lahat, headlines. Balitang labas ng bansa, mahigit 150 migrant na iligtas matapos masunog ang sinakyang bangka na galing sa bansang France. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong araw po ng Wednesday mga kasama. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM sa umagang ito sa mga nagkakape. Good morning, mapia-mapita sa Kanulangonsan. Good morning din po sa ating mga driver na sweet lover na may biyaheng awang super village super, sa mga tendero-tendero ng gulay at karne sa bahagi ng Mega Market, mapia-mapita sa Kanulangonsan. Kumusta ang bintahan sa mga sandaling ito? Good morning sa ating mga magsasakang gising na po sa mga sandaling ito. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Sugatan isang barangay chairman sa Kadayangan SGA matapos na pagbabarilin habang nasa kanyang tahanan sa area po ng barangay Tugal, sakop po ng Kadayangan alas 8 kagabi. Inalala ni PNP Farm spokesperson Captain Steffi Salanggit ang biktima na si Kapitan Tok sa Pulalon na barangay chairman po ng barangay Tugal. Sa report ng mga kapulisan, ilang armadong kalalakihan ang biglang dumating at nagpaulan ng bala sa bahay ni barangay chairman dahilan para sila ay tamaan po siya ng bala sa kanya pong kamay. Kaga namang naisugod sa paggamutan ng naturang barangay chairman habang nagkaputukan na maririnig ang malalakas na putok ng baril kagabi. Matapos na nagresponde ang mga tropa po ng PNP at ng kasundaluhan, labulabog ang mga residente sa barangay Kadayangan o sa barangay Kapinpilan sa crossing Kapinpilan dahil maririnig ang mga malalakas na putok po ng baril. Sa ngayon, patuloy pa ang follow-up investigation ng Kadayangan Municipal Police Office at ng tropa ng kasundaluhan. Unang radyo,
unang balita. Sa bayan po ng Midsaya, pasugatan ang isang traffic enforcer matapos na mabiktima ng pamamaril kahapon. Pasado alas 10 pa ng umaga sa Poblasyon 1 na sakop po ng Midsayap sa North Cotabato na kung saan ay sapul sa CCTV camera ang pagbaril na naturang suspect sa nakatayong traffic enforcer sa malapit lamang sa isa pong bake shop sa Poblasyon 1. Kitang-kita nga paglapit ng isang lalaki na bumunot ng baril at ay tinutok sa traffic enforcer na nakasandig o nakatayo lamang sa labas pa ng harap ng bake shop. Tinamaan na sa batok ang naturang barangay o naturang enforcer na tumagos sa kanyang pisngi. At naisugod naman ito sa isang paggamutan sa Midsayap at naoperahan. At ayon pa kay Mayor Sakdalan, nasa ligtas namang kalagayan na naturang traffic enforcer na si Julius Alhot, 43 years old na residente po ng Barangay Kiwalan ng Midsayap sa North Cotabato. Kahapon, sa press conference, nagbigay ng pabuya o nanawagan na si Mayor Rolly Sakdalan sa sinumang nakakilala sa naturang suspect na ipagbigay alam sa kapulisan at sa mga sa LGU para nang sa ganon ay mapanagot ang naturang suspect. Unang radyo, unang balita. Was a shooting incident that happened in Poblacion 1. Kung di ako nagkamali, that is Pioneer Street. So, dyan po sa malapit doon sa isang bake shop doon at doon sa barangay hall ng Poblacion 1. And ang nabaril po ay si ang TMU, Traffic Management Unit officer natin, sa mga ating enforcer pala ay si Julius Lahot. At si Julius ngayon, after siyang mabaril, ay naidala kagad kasama yung kanyang, may partner siya na may umalis sandali, no? May pinuntahan lang sa palengke. Pagbalik, narinig niya pa yung pagputok. Ay naidala niya kagad sa pinakamalapit na hospital na malapit doon sa area. At siya ngayon ay tapos nang na-opera, dito siya po tinamaan dito sa may likod ng tenga. Ito banda ho. Forgot the exact name of the area. In short, hindi po sa bato, kundi sa head, pero lumabas din sa pisngi. Left posterior. Left posterior. Left posterior of the neck. Dito banda. No? Dito banda. Dito lumabas sa pisngi niya. No? Ang bala. At he is now, just galing lang ako doon na 30 minutes ago, in sa stable condition na tapos na na-opera, nasa ICU siya. So, yun po ang storya. May isang Unang radyo, unang balita. Samantala, work-related ay isa sa mga motibong tinitignan ng LGU po ng Midsayap at ng kapulisan sa naturang insidente ng pamamaril sa isang TMU personnel po nila. Ito rin ang sinabi ni Mayor Rolly Sakdalan na kung saan ang kanya inihayag na isolated ang kaso at isa sa mga tinitignan ay may kaugnayan sa kanyang pagiging traffic enforcer ng Midsayap. Unang radyo, unang balita. Ang bumaril at mukhang sa pag-interview natin sa kasama niya at sa kanya, mukhang ito ay work-related dahil ang mga traffic enforcers natin naninita, may sinisita, minsan ay may hinuhuli, may tinitikitan, and this could COP, is this an isolated case out of because of galit lang sa trabaho na ginagawa ng ating traffic enforcers? So, yun, ganun po yan. Ito po ay hindi po grudge na outside the work at most likely grudge or galit dahil ginagawa ng ating traffic enforcer ang kanilang trabaho. Unang radyo, unang balita. Masaklap dahil talagang kitang-kita sa CCTV camera yung paglapit ng suspect at malapitan na binaril yung naturang traffic enforcer. Parang katulad na din dito sa Cotabato City. Yung si Baste na binaril din at napatay
dahil din po sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang traffic enforcer. At this time, dito naman sa bayan po ng Midsayap. Bangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Samantala, ito ay malaking hamon na sa bagong talagang Chief of Police ng Midsayap na si Colonel Paksoy. Dahil nung Sabado lamang siya na talagang bilang bagong Chief of Police ng Midsayap at ito ay malaking challenge sa kanya ang pagsalubong ng isang insidente ng pamamaril na kung saan ay kinasangkutan ng isang traffic enforcer. Unang radyo, unang balita. Kung bibilangin natin, Sabado lang po ako na-install, more or less 3 days pa lang. 3 days upon assumption of office, and I really take it as a challenge. No? Sabi nga ni Mayor kanina, this is my baptism dito sa Midsayap Municipal Police Station. But nevertheless, challenge accepted, and we will do our best to solve the case. And ongoing naman po yung investigation natin upang sa ganun ma-trace natin or ma-locate man or eventually, hopefully, ma-aresto natin yung perpetrator ng crime na nangyari na to. So sa ganito Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Isayos po yung oras ganap ng alas 5:19 na po ng umagang oras atin sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa Balota. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Atin na pong tungin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Ating unang nakuha na sa radyoman na Maestro, sinasabing lalaki timbog sa Comelec checkpoint sa bayan po ng Parang dahil sa umiiral na Comelec gun ban. Sa detalles, Radyoman Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Isang 21 anyos na lalaki ang inaresto ng mga pulis matapos mahulihan ito ng caliber 45 pistol na baril na maya hindi tugmang na dokumento sa isinagawang Comelec checkpoint sa sitio Duran Detachment, Barangay Sarmiento sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Kinilala ang naturang suspect na si alias Abrel, residente ng Barangay Ribukan sa bayan ng Sultan Kudarat. Sa nasabing lalawigan, nasansan sa kanya ang isang BOL M5 caliber 45 pistol, isang magasin at 14 na mga bala nito. Ayon sa pulisya, pinahinto ang sasakyang Suzuki minivan ng suspect para sa inspeksyon sa verifikasyon na pag-alamang hindi tugma ang dokumentong ipinakita sa baril na kanyang dala. Kaya agad siyang inaresto dahil sa paglabag sa umiiral na Comelec gun ban. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comelec gun ban at Republic Act 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Dato Jul sa kanyang report. Ronda Presinto. Natagpuang wala ng buhay ang isang lalaki matapos umanong pagtulungang bugbugin ng iba pang grupo sa barangay poblasyon Libungan sa North Cotabato. Kinilala ng Libungan MPS ang biktima na si Elias Agustin, residente ng barangay Kiloyaw sa nabanggit na bayan at pansamantalang naninirahan sa lugar kung saan naganap ang naturang insidente. Nagtamo ito ng maraming pasa sa mukha at katawan na pinaniniwalaang ginulpi ng mga kalalakihan na sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa isinagawang investigasyon ng pulisya, lumabas na personal grudge ang motibo sa krimen habang patuloy pa itong iniimbestigahan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Nakuha natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report mga kasama.
NFA BARM nakipagpulong sa MAFAR upang palakasin ang paghahanda ng mga panukalang investment na program. Sa detalye sa Radyo Monday, si Mangod. DXMY. Tata, RMN Report. Pinag-usapan ng National Food Authority o NFA BARM at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang mga pangunahing prioridad na programa at pangangailangan ng rehiyon. Sa isinagawang courtesy at consultation meeting kay MAFAR Minister Abunawas Maslamama, tiniyak ng NFA BARM ang pagpapalakas ng post-harvest infrastructures sa Bangsamoro Autonomous Region. Nakipagpulong din ang NFA BARM sa Planning Division at Engineering Division ng MAFAR upang makakalap ng mga rekomendasyon at matiyak na ang mga panukalang proyekto ay naaayon sa pangangailangan at prioridad ng rehiyon. Naibahagi rin ng pamunuan ng NFA BARM ang mga kasalukuyang isinasagawa at mga kamakailang natapos na post-harvest facility, kabilang ang pagkukumpuni at pagtatayo ng mga karagdagang bodega na inaasahang makatutulong sa pagpapalawak ng kapasidad at pag-iimbak ng bigas at sa pagpapaigting ng palay procurement ng NFA. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Mandaisi sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa umagang ito sa ating Facebook page sa live. Kay Samsudin Mama Saunda, good morning ng Ligwasan. Kay Parida Balabagan sa Barangay Lagundi sa Tugunan SGA. Kay sa Hara Ganoy Uto sa Barangay Salama sa Kupunang Banisilan sa North Cotabato. Kay Wahida Akan Mamalapat. Good morning sa inyo ma'am, dyan sa Kadayangan. Kumusta yung naging insidente ng barilan dyan kagabi? Malapit ba sa inyong area ma'am? Dahil sa Kapinpilan sa Kadayangan, sabi sa Crossing Highway lamang daw, malapit sa bahay ni Kap Tugal. Kay Marlukman, good morning. Kay Bayan Makol Sumitibang Waya, kay Dato Tung Waya ng Purok May Alabi sa Dato Balabaran, kay Main Akan Masukat, at kay Marvin Leon, Jun Kasan, kay Marlene Morphing Rosa. Sa Barangay Nalcan, DBS, good morning sa coastal area. Kay Abdul Sumagayan ng Layog Pagalungan, kay Aida Usman at kay Nancy Sabado Blanca Rimonde sa Midsayap. Kumusta sa inyo ma'am? Kay Beth Swaga Bla, good morning. Kay Norma Samadalan, kay Randy Santisas, kay Ira Salim, good morning. Kay Father Elmar Cortel sa UP at kay Sally Abdul Karim at kay Simbay Adam, kay Norma Samadalan. Oras ganap ng alas 5:24 po ng umaga. Oras na yan ay hatid po sa atin MP Butch Malang, numero 2 sa Balota, na tumatakbong MP sa 1st District po ng SGA na under po sa Bangsamoro Federalist Party. At oras na yan, hatid din po sa atin ng Muscleman Strong Coffee. Tayo po higo po na ng Muscleman. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, partido para sa Barm Parliament. Number 4 sa Balota, partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Sa bawat bayan, sa bawat tahanan, may pangarap na matagal nang inaasam. Kapayapaan at pagkakaisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Labi-labi din sa sakop po District 5, Maguindanao del Sur. Saki so watanu Suldo, si Anwar Alamada alias Young Fighter,
sinugo na UBGP, also email lead sa mga kandidato sa district representative, siya sa district 5. Niya ko number of baluta na number 1. Number 1 sa baluta, UBGP. Para sa bayan, hindi para sa sarili lamang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking suwatan at pagkasuldo, mana si Sultan Dato Teng Upong Gumbila ay kasakong duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam, abot kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na tradisyonal leader na sabab kanong paninindag ko kanong malatabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa po. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagay no peace, unity and solidarity. Mag-isa-isa tanong kanong nyaba akamal itanong ilabi so kapapagalyakan no nyaba a eleksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat lig-unta. Ang gatas nga para nimo, saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas, na nasaabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa abot kaya pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako, Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo!
Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Sa Espanyol oras natin ganap ng alas 5:32 na po ng umaga, oras atin sa atin ni Attorney Sherif Abbas, #1 sa balota na tumatakbong MP sa 1st District po ng Cotabato City. Under po sa United Bangsamoro Justice Party at oras na yan, hati din sa atin ni Anwar Young Fighter Alamada, #1 sa balota na tumatakbong MP sa 5th District ng Maguindanao del Sur, under po sa United Bangsamoro Justice Party. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa ating paghatid po ng mga balita mga kasama. Ngayong araw po ng Wednesday, araw po ng ina ng laging saklolo, 5 na po sa buwan po ng August. Buwan po ng wika. Kumusta mga ka-idol, mga kasama, mga karadyoman? Sa mga nagkakape sa mga sandalang ito, good morning po kay Ira Salim. Good morning po sa inyo. Kay Jainuddin Hailon, good morning. At kay Violet Ningas Kapantuhan, kay Amada Lumpahan, good morning. Kay LJ Landau, sa bahagi po ng Labungan. Kay Mambay Mems Palaw, dyan sa RH7, good morning. Sa Team Talipapa, kay Ate Jane, Kuya June Amis, good morning. Kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Dumako tayo sa iba pang detalye po nating balita mga kasama. Isang kaso din po ng pamamaril ang naitala dyan sa bayan po ng Talitay sa Maguindanao del Sur, na kung saan naganap ito alas 5:30 po ng hapon sa barangay Kiladap, Talitay. Sa report ng Talitay MPS, kinilala ang biktima na si John Carlo Ong na 21 years old. Dating OFW na residente ng Purok Dahina, Barangay Tina sa Tacorong City. Paano ito nakarating ng Talitay? Lumalabas sa paunang investigasyon ng PNP na nagtama ng bala sa kanyang baba at sa likuran ng biktima, kung saan sinubukan pang dalhin sa hospital. Ngunit patay na ito nang dumating o nang asikasuhin po ng mga doktor. Sa ngayon, blanco pa rin po ang kapulisan kung anong motibo at kung sinong nasa likod ng pagbaril. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita pa, 95% ng handa ang COMELEC para sa nalalapit na first Barma Parliamentary Election dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang inanunsyo kahapon ni COMELEC Chairman Attorney Erwin George Garcia sa pagharap nito sa media matapos ang briefing na isinagawa sa mga miyembro po ng Parliament, kasama si Speaker Muhammad Yacoob na nagbigay po ng update sa ating mga miyembro po ng MP regarding po dito sa paghahanda ng COMELEC, status ng kanila pong preparasyon. Ayon pa kay Attorney Garcia, walang katotohanan na di matutuloy ang halalan dahil as of now, wala pong mga inilabas ang Supreme Court regarding po dito sa postponement ng naturang eleksyon.
Ang nilabas ng Supreme Court anya ay yung naging pag-affirm ng SC sa unang ruling na pag-dineklarang unconstitutional doon sa BAA number 77. Sa ngayon, natapos na rin po ang pag-imprinta ng COMELEC at nakatakda ng ito po'y dadalhin sa mga lugar dito sa Bangsamoro Region. Unang radyo, unang balita. Patungo sa paghahanda natin para sa Bangsamoro Parliamentary Election. Lahat po ng balota ay na-print na namin, naka-impake na sa kasalukuyan, nag-deploy na po kami nung isang araw pa. Kahapon dumating naman yung lahat ng mga magte-train namin, ng ating mga technician sa buong Bangsamoro upang dumating sila dyan sa Cotabato City upang yung mga technician na yan i-deploy natin sa mga paaralan. Yung susunod na linggo, yun naman po mga guro natin. Magte-training kami for 2 weeks sa mga guro, kasama na rin po yung 3,000 na mga miyembro ng Philippine National Police. So that before the end of August, natapos na namin yung lahat ng mga critical na mga paghahanda. And by the first week of September, naandyan na lahat ng kagamitan na gagamitin natin para sa September 14 elections. Unang radyo, unang balita. Kahapon inanunsyo po ng COMELEC ang na mayroong isang regional political party ang madidisqualify dahil sa ilang kadahilanan. Yan po ang inanunsyo kahapon ni COMELEC Chairman Attorney Erwin George Garcia sa pagharap nito sa mga mamamahayag kasama ang mga miyembro po ng Parliament. Kung kaya't kahapon, lahat ng mga political party may kanya-kanyang mga propaganda kung sino kayong madidikyo. Kaya't kumbaga palaisipan na sa ating mga supporters na iba't ibang mga partido. Yung biglang anunsyo kahapon na isang RPP, Regional Political Party, ang madidisqualify sa darating na September 14, 2026 election. Unang radyo, unang balita. Wala ng misinformation, ako na nag-announce na hanggang bukas malalaman nyo na may isang political party ang makakancel ang accreditation. Sa sa siyam, isa sa siyam na major political parties ay makakancel ang accreditation. At may implikasyon po yan. And therefore, para mawala yung agam-agam, dapat ding maipaliwanag natin na kahit lumabas yung desisyon ng COMELEC, yan po ay hindi pa executory. May period po para maging final and executory yung desisyon niya. At number 2, entitled pa rin po yung naturang political party na makapunta sa mas mataas na hukuman upang questionin ang desisyon ni COMELEC. Pangatlo, ang pangalan naman po nila nasa balota pa kung sakali. Hindi po yung tinanggal. Kasi na-imprenta na namin ang lahat ng buong balota sa buong Bangsamoro and therefore naandun pa rin. Kung sakaling maging final ang desisyon ni COMELEC, tsaka lang maia-apply yung ang lahat ng boto sa political party na yung kung walang restraining order ay stray. Baliwala. Hindi kasama sa bilang para lang malaman kung paano bibilangin yung 2.5% kung walang restraining order. So unang radyo, unang balita. Di na pinaabot ng kinabukasan nung araw yung naging pahayag ng COMELEC Chairman dahil kagabi pa lang o kahapon mga pasado alas 5 ay lumabas na po ito sa ating sa ating page. Matapos na makatanggap po ng sulat o kalatas na nanggaling po sa COMELEC na kung saan ang kanilang tinutukoy na madidisqualify o formal na kinansila ng COMELEC and Bank ang registration at accreditation ng Moro Ako Party bilang Regional Parliamentary Political Party para sa 2026 BARM election. Sa 16 na pahinang desisyon pa ng COMELEC sa pinagbigyan ng NBank ang petisyong humiling na kansilahin ang registration ng partido alinsunod sa mga probisyon ng COMELEC sa Resolution number 11203 at 11220. Binigyan din ng komisyon na bagamat may karapatan ang mga partido at organisasyon na maghain ng aplikasyon upang makalawak sa halalan sa BARM, ang pagpaparehistro at akreditasyon ay hindi isang otomatikong karapatan kundi isang pribilehiyong ipinagkakaloob lamang sa mga mahigpit na sumusunod sa mga itinakdang rekisito ng COMELEC.
Ayon pa sa desisyon, responsibilidad ng bawat aplikante na tiyaking kompleto, tama, tapat ang lahat ng isinumiting dokumento at representasyon sa tanggapan ng komisyon. Unang radyo, unang balita. Tulad nga ng sinabi ni COMELEC Chairman na pwede pa silang mag-appeal sa mataas na court. So ito, COMELEC and Bank, pwede pa silang mag-MR. At after ng MR, kung di pa rin sila makakakuha ng MR, ay pwede silang dumulog sa kataas-taasang hukuman. Yan yung Moro Ako Party. Daming mga nabulabog kahapon dahil kumbaga palaisipan sino kaya itong political party na ito. Sabi, major political party. Aba, mandaming mga propaganda na magkabilang partido kahapon. Samantala sa ibang balita, pinangunahan ni na MILF Adjunct Chairman Anwar Lambada, Chairman GPH Adjunct Police Brigadier General Jimuel Siaso ng coordination na meeting ng PROVAR. MILF Adjunct Team Site Leaders at ng bagong tinalagang Officer in Charge sa Base Commanders at sa PROVAR Headquarters sa bahagi ng Parang. Dinaluhan din ang pulong ng Provincial Directors ng PROVAR, MILF Adjunct Team Site Leaders at YC Base Commanders upang talakayin ang pagpapalakas ng koordinasyon at kooperasyon sa antas ng lalawigan. Tinalakay din sa pagpupulong ang mga akbang upang higit pang mapagtibay ang kapayapaan at seguridad bilang paghahanda sa papalapit na BARM election dito sa ating lugar. Unang radyo, unang balita. Kung natin na malaking challenge ito, inaharap natin this coming election. Kasi this is the first time na sasabak sa election ng MILF. No less than the chairman of the MILF, siya ang number one sa aming political party po. Sinundan po ni Sharif Bal at si Allen Sulaiman, mga senior officer po ng MILF. So, but one thing's for sure, mapayapa po ang aming hangad, honest na election. Kaya kita nyo, may assertion kami mag-uusap po sa inyo. Ayaw ko namin na magkaroon tayo ng haka-haka na since na hindi pa natapos ang commission, dadalhin po namin dito sa Maracas. So, hindi po mangyayari. Tanggap po namin ang resulta ng election. At least honest, credible, at peaceful na election. Yan ang hinahangad po namin inyong mga kapatid na nasa Ibail. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, kagabi dito sa Cotabato City, kusang tinanggal ng mga volunteers at taga-suporta ng Bangsamoro Federalist Party ang mga campaign na tarpaulin na nakapaskil sa mga pampublikong lugar o mga hindi common poster area sa downtown area dito sa Uptown Cotabato City. Kabilang sa mga nabaklas ang mga tarp ng ni Attorney Nagiba Sinarimbo at mga BFP candidate. Ayon pa kay Adato Ali Akbar, ayo ba sila rin ang nagkabit ng mga ito bago ang eleksyon na period at sila rin ang nagtanggal bilang pagsunod sa Oplan Baklas. At panuntunan po ng COMELEC, nauna nang inatasan ng BFP ang kanilang mga kandidato at mga taga-suporta na magpit sundin ang alituntunin ay pinapatupad ng COMELEC sa paglalagay ng mga tarpaulin. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Cotabato City pa rin kahapon sa Barangay Tamuntaka 2 pumunta si Bangsamoro Federalist Chairman at President MP Tumanda Antok na tumatakbo din po ang MP sa 3rd District po ng Cotabato City, kung saan siya po ay mainit na sinalubong tinanggap ng mga barangay officials ng Tamuntaka 2 ni Kapitana Pangilan, kasama din po dito ang mga barangay kagawad at mga barangay officials at mga residente ng naturang barangay.
Sa kanyang pagbisita, personal na kinumusta ni MP Antok ang kalagayan ng mga residente at na nakipag-usap sa mga residente upang pakinggan ang kanila pong mga hinaing, pangangailangan at bungkay hinggil sa mga usaping pangkomunidad. Ayon pa kay BFP President Antok, layunin na naturang pagbisita na mapalapit sa mga mamamayan at magkaroon ng direktang ugnayan sa iba't ibang sektor ng komunidad bilang bahagi ng kanyang patuloy na pakipag-ugnayan sa mga botante sa Distrito 3. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:46 na po ng umaga. Ang oras na yan atid po sa atin ni Sultan Dato Teng Gumbila, number 5 sa balota, nominee sa traditional leader para po dito sa Bangsamoro Federalist Party. Tatak RMN. Ating balikan mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Lalaking biktima ng pamamaril. Ito, tiwala ang magpapanalo sa UBGP sa araw ng halalan. Ayon pa kay MP Attorney Lanang Ali Jr. Ating dakwan sa detalye sa radyoman.webs abang. DXMY. Tatak RMN. Nakasalalay ngayon ang tagumpay ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP maging ang mga taga-suporta kung panghahawakan ng mga ito ang ipinagkatiwalang ibinigay ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee sa araw ng butuan sa September 14, 2026. Ito ang ilan sa mga mensaheng ipinarating ni MP Lanang Ali Jr. sa isinagawang asembleya ng partido sa Cotabato City kamakailan na dinaluhan ng libu-libong mga taga-suporta. Binigyan din ito na ang pagpasok ng MILF sa pamamagitan ng UBJP Party ay daan pa rin na para sa pagpapatuloy ng jihad sa mamamayang Bangsamoro. Naniniwala si Ali na buo at malakas pa rin ang UBJP dahil sa pagkakaisa ng Bangsamoro at tiwala ng mga ito sa isa't isa. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Datweb sa balitang yan. Samantala, balikan natin sa Radyoman Maestro. Sinasabing MP Malang, Attorney Abbas at Sultan na Gumbila tuloy-tuloy sa kanilang kampanya sa mga magkahiwalay na lugar. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak RMN Mainit Report. na tinanggap ng mga residente si BT, Member of Parliament Boots Malang sa isang idinaos na kumustahan sa Barangay Tugal at Barangay Mudseng sa Bayan ng Kadayangan sa Special Geographic Area kahapon. Pinangunahan ng pagtitipon ni na Barangay Tugal, Barangay Captain at Tok sa Pulalon at Barangay Mudseng Captain Wahab Namil. Sa naturang kumustahan ay mainit na tinanggap ng mga residente si MP Boots Malang na kandidato ng Bangsamoro Federalist Party sa unang distrito ng Special Geographic Area number 2 sa Balota. Samantala sa kabilang dako naman ay nagpasalamat si former Commission on Election Chairman at kandidato ng Cotabato City 1st Parliamentary District Attorney Sharif Abbas kay former Cotabato City Mayor Attorney Cynthia Giani matapos itong inindoso para sa napapalapit na Bangsamoro Parliamentary Election sa kanyang media. Sinabi ni Abbas na ikinararangal niya ang tiwala at suportang ipinakita ni Giani sa kanyang kandidatura. Anya magsisilbi itong inspirasyon upang higit pang pagliguran ang mamamayan. Si Attorney Sharif Abbas ay kandidato ng partidong UBJP sa 1st District ng Cotabato City number 1 sa Balota. Samantala sa kabilang dako rin ay matagumpay na naisagawa ang Multi-Stakeholder Forum on Inclusive Governance and Community Empowerment in Burma para sa mga settlers community sa compound ng Our Lady of Rosary Heights Paris sa lungsod ng Cotabato. Ito'y pinangunahan ni Sultan sa Kabuntalan Sultan Dato Teng Gumbila. Kasama nito sina Ustad Marhan Burhan, MP Susana Anayatin at Reverend Father Loreto San. Tinalakay sa forum ang pagpapalakas ng inklusibong pamahala, paikilahok ng komunidad at pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa upang higit pang mapaunlad ang pamayanan sa BARM. Si Sultan Dato Teng Gumbila ay nominee number 1 sa Traditional Leaders, number 5 sa Balota sa partidong Bangsamoro Federalist Party. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak Unang RMN. radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, pampasabog na tagpuan na sa palayan sa Midsaya. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Natagpuan sa gilid ng palayan sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato
alas 11:30 ng tanghali ang isang explosive MK2 hand fragmentation grenade. Ayon sa report, isang residente ang unang nakakita sa kahinay-nalang bagay at agad itong iniulat sa mga opisyal ng barangay sakay sinumbong sa mga otoridad. Matapos matanggap ang report, rumesponde ang mga pulis kasama ang mga tauhan ng 34th Explosive Ordnance Disposal Team upang beripikahin ang natagpuang pampasabog. Sa isinagawang pagsusuri, kinumpirmang isa itong mapanganib na MK2 hand grenade na hindi pa sumabog. Dinala ng EOD team ang granada para sa ligtas at wastong disposisyon. Samantala, muli namang ipinaalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan na galawin ang anumang kahinay-nalang bagay tulad ng mga unexploded ordnance upang maiwasan ang maaaring kapahamakan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalao, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dr. Jul sa balitang yan. Balikan natin sa Radyo Monday sa kanyang report. MPW at JICA muling pinagtibay ang matatag na pakipag-ugnayan sa panahon ng leadership transition. Sa detalye sa Radyo Monday, Simangod. DXMY. Pinagtibay ng Ministry of Public Works o MPW BARM at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang kanilang pagtutulungan sa isang pagpupulong na nakatuon sa pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran sa rehiyon ng Bangsamoro. Pinangunahan ni outgoing Senior Representative Ides Suishiro ang delegasyon ng JICA na malugod namang tinanggap ni na MPW Director General Engineer Danilo Ong at Deputy Minister Mahid Palawan. Sentro ng pagpupulong ang pagpapatuloy ng koordinasyon at pagtiyak na magpapatuloy ng maayos ang pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran sa kabila ng transisyon sa pamunuan ng JICA. Ipinahayag ng JICA ang patuloy nitong suporta sa mga inisyatiba para sa pagtataguyod ng kapayapaan, pagpapaunlad ng mga institusyon at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa Bangsamoro. Nagkasundo ang dalawang institusyon na higit pang palakasin ang kanilang pagtutulungan sa ilalim ng bagong pamunuan ng JICA. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday Simangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday. Balikan natin sa Radyo Mandat.web sa kanyang report. Ronda Presinto. Natukoy na ng Talitay MPS ang pagkakakilanlan ng lalaking biktima ng pamamaril na naitala alas 5:30 ng hapon kahapon sa bahagi ng Barangay Kiladap, bayan ng Talitay sa Maguindanao del Norte. Sa unang ulat ni Talitay MPS OIC Police Lieutenant Edril Roldan, pahirapan pang tukuyin ang pagkakakilala ng biktima kung saan suot lamang nito ay black t-shirt at blue short. Samantala sa progress report ng Talitay MPS, nakumpirma mula sa kanak ng biktima na ang napas lang ay kinilalang si Giancarlo Ong, 21 anyos, dating OFW, residente ng Purok, Dahina sa Barangay Tina, Tacurong City. Lumalabas sa investigasyon ng PNP, nagtamo ng tama ng bala sa baba at talikuran ng biktima kung saan sinubukan pang dalhin sa ospital ngunit patay na nang dumating ayon sa nakatalagang doktor. Nagpapatuloy pang investigasyon ng lokal na pulisya para matukoy ang salarin at motibo sa naturang krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na di po umurong sa pagtulong. Alas 2:03 sa lumabas, 395. Alas 5 naman na 246. Samantalang 9 PM naman na 382. 4 digit naman alas 9 kagabi lumabas sa 050497. Ang tumoy 497. Sa milyones na pa premyo 642 na sa 19.2 milyon ng jackpot prize. Winning combination na 01, 26, 42, 15, 34, 19, 649 naman. Nasa 11, 25.1 na milyon ng jackpot prize. Winning combination natin 11, 20, 12, 36, 44 at 26. Sa mas malaking papremyo 658, nasa 182.4 milyon ng jackpot prize. Winning combination po natin 35, 14, 07, 13, 46 at 55. Congrats sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning kay Hadja Nur Sanday, kay Engineer Rahib Palti. Good morning daw, pa-shoutout sa Gayong Sindato Kapalti family.
kay Laga Bayaw sa Tamuntaka 4, at kay Ma'am Kadigya Rakman Abdullah. Good morning, Ma'am Diggs. Kumusta ka naman? Kay Gian Nakinis Uga, good morning. At kay Haya Abbi sa Katuli, Sultan Kudrat, pa-shoutout daw sa mga bunkers. Kay Juliano Andang, good morning, Bang sa Moro, sabi niya mga kasama. Balitang Showbiz. Balikan natin si Radyo Man Daisy update naman sa mga Marites. Healing para kay Danny Barreto ang gathering nila ng mga Legaspi, pamilya ng tatay niyang si Kier sa kanyang bahay. Ibinida ito mismo ni Danny sa kanyang IG na may kalakip na mga larawan kuha mismo sa kanyang sariling tahanan. Sa larawan, katabi ni Danny ang kanyang lola na si Mommy Hershey at ang dalagang si Sam Mathay, at sa likod nito ang isang bata. Nasa kabilang side naman si Nakasi at ang nanay nitong si Carmina Villaruel. Sa likod nakapwesto si Zoren at si Mavi. Katabi naman nila ang panganay sa mga Legaspi na si Brando at ang misis nito na si Maggie. Wala sa larawan ang tatay ni Danny o kahit sino sa pamilya nito. Sa mensahe, ramdam ang kaligayahan ni Danny sa gathering na ito. Aprobado naman ni Marjorie ang gathering na ito ni Danny sa kanyang Legaspi family. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo Unang Balita. Salamat Radyo Man Daisy sa iyong showbiz update. Susunod na si Radyo Man Sim Erwin Kabilbigan at Radyo Man.web abang sa programang Straight to the Point. Ating naging partner this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Aswan, Tatak RMN.